Welcome guys sa ating Action FX educational webinar. So market analysis tayo for this week. So review muna natin yung previous analysis, mga fundamental bias, market sentiment, mga trade ideas, and mga trades natin gamit yung FX system. So start tayo sa gold market. Ito yung analysis natin last week, no, sa gold market. Nag-bullish move, no, last week dahil sa CPI data, no. So nagkaroon ng USD bearish sentiment. So dapat alam natin yung impact ng fundamentals and market sentiment, no. And we anticipate a deeper pullback, no. Or na-anticipate natin na magpo-pullback yung market or profit taking sa all-time high, no. So nagkaroon ng deeper pullback, makita natin dito, no. Noong May 20, nagkaroon siya ng bearish move. So na-predict natin yung pullback na yan and anticipate natin yung deeper pullback na i-retest yung lower levels, no? So, yung analysis natin dyan is if nag-hold siya sa key level, no, gaya ng 2420 and 24,000, no, pwede tayong mag-buy position based on sa price action and market structure dahil same pa rin yung fundamentals natin dyan during that time. So, tingnan natin yung analysis natin, mga trades ideas natin. So, dito makita natin sa gold 15 minutes time frame gamit yung AFX system sa MT4 up. So, makita natin dito sa lower time frame, no, meron tayong buy confirmation. So, mga arrow up ay yung buy signal or buy confirmation natin na maganda mag-buy position, no, buy trade. So, nag-enter tayo dito ng buy position. So, nag-hold siya, above siya sa 2420 key level, no. Natisipin natin ng bullish move siya dito. So, makita natin yung result ng trade natin dito. So, same siya. So, ito yung result niya. Nag-take profit tayo dito sa taas. So, makita natin yung buy signal natin dito, no? Buy position. So, non-repaint siya. Hindi siya nagbabago ng position. Kapag lumabas siya dyan, so, after mag-candle close, pwede ka mag-buy position dyan or wait, mag-pullback, no? Gaya dito. Nag-enter tayo late na. So, ayan, nag-secure profit tayo ng 180 pips. So, dito. So, cold buy trade natin. So, meron pa tayong trade. So, nung May 21 naman ito. So, 30 minutes time frame, same lang. Same lang last day, no? So, ito yung previous trade natin. Ito. Nag-buy position tayo dyan sa higher time frame, no? 30 minutes time frame. Yan, napag-long tayo dyan and nag-secure profit tayo dito. Then, nag-pull back ulit siya sa level na to, sa key level. Eh, may buy confirmation ulit or buy signal na buy. Napag-buy tayo dito. So, na-buy position tayo dyan. Nakita natin yung bullish move. So, same confirmation lang siya. So, ito na yung result, no? Nag-secure profit tayo dito sa 170 pips, no? So, yun yung mga sample trades natin gamit yung AFX system. So, ito naman yung mga fundamentals sa New Zealand dollar and sa pound, no? Makita natin may interest rate decision, no, na price in na kaya nagkaroon ng NCD bullish sentiment, no? So, dito na price in na siya dahil hawkish yung RBNZ or Reserve Bank of New Zealand, hawkish siya, kaya nagkaroon ng bullish sentiments sa New Zealand. So dito na price in na siya dahil meron ba tayong economic data sa UK or sa pound na mataas yung inflation data. So kapag yung inflation data ay higher than expected, magkukos ito ng bullish sentiment sa currency nila. So dahil ipaprice in ng market yung information na yun, so kaya nagkakaroon ng bullish movement sa market, no? Dahil optimistic yung CPI, hindi natin optimistic
UK CPI. So, nagkaroon ng bullish sentiment sa pound. So, makita natin dito yung result. No, may buy confirmation tayo or buy signal tayo dyan sa 30 minutes time frame. So, ito yung impact ng fundamentals, no? So, nagkaroon ng bullish sentiment sa pound. And na-price din na yung hawkish na New Zealand dollar. So, dapat alam natin yung pricing in concept, no? Impact ng fundamentals. So, tinuturo ko yan sa educational content natin. So, dito may mga topics tayo dyan na tinuturo ko, no? So, price action, historical key level, fundamental analysis, no? Paano basahin yung mga economic data and market sentiment, no? And also yung FX trading system natin. So, dito naman meron tayong makita natin dito kung babasahin natin yung market structure and price action, nagkaroon ng bearish momentum sa gold market, no, sa lower time frame. Makita natin dito sa FX system natin, may sell signal, bearish momentum, makita natin, continue yung bearish momentum, no? Kaya alam natin na expected talaga na magkaroon ng hard time frame pullback or deeper pullback sa gold market. So, kung titingnan natin sa chart na yon, so itong candle na to, last week to. So, nagkaroon ng bearish movement sa gold. So, dito pa lang, yung weekly candle na to, nag-turn na siya ng bearish, yung nagkaroon ng bearish momentum, no? So, dito nakapag-buy tayo dyan, yung nag-bullish move siya dito. So, kung titingnan natin sa lower time frame, sa 15 minutes, makita natin mga entry natin dito. So, ito yung trades natin na pinakita ko sa inyo kanina sa FX system. Ito yung buy position sa gold. So, ito yun yung kanina. Itong dalawa. So, ito yung unang buy position nung Monday. Ito naman yung Tuesday. So, after that, nagkaroon ng bearish momentum. Makita natin dito. Nag-break below siya sa key level, no, bearish sa weekly. So, kung kukumbay natin yung price action and price action at yung market structure, no, malalaman natin yung anticipate natin yung movement ng market, no, combine pa sa fundamentals and market sentiment. Makita natin dito, nag-break below siya sa key level sa 2,400. Break below this key level, no? Then dito, na-catch natin yung sell position dito na analysis natin, no? Tingnan natin sa higher time frame. Makita natin dito, strong bearish momentum supported by hawkish FOMC and profit taking from all-time high, no? So, nagkaroon tayo ng hawkish sa FOMC that week, no? Kaya, nag-shift yung market sentiment natin na from bullish gold to bearish gold. Dahil sa shift of market sentiment and fundamentals. So dahil sa FOMC, nagkaroon ng hawkish yung Fed or yung FOMC meeting, kaya nagkaroon ng shift of market sentiment, no? So nagkaroon ng bullish sentiment sa US dollar. And combined pa siya sa optimistic PMI data. So tingnan natin kung ano yung data na yun na nakalimutan ko. So last week meron tayong hindi natin dito. So meron tayong so ito yung FOMC meeting. So yun, may PMI data, yun tama. So optimistic PMI data, so makita natin dito. So positive siya sa US dollar, no? Ganun.
So kaya nag-cause ng shift of market sentiment or bearish movement sa gold market. Makita natin deeper pullback sa gold, no? So makita nas 4-hour time frame. So break below siya sa key level. And nakita natin dito, ni-retest yung 2360 at yung 2330 key level, no? Kung tira natin dito sa group natin, sinad natin yung mga update natin sa fundamentals, no? So makita natin dito na mag-continue yung bearish momentum, no? So expect aggressive profit taking from all-time high, just like what happened previous all-time high, no? So na-anticipate natin yan, yung deeper pullback. Ito yung ano natin, no? Adaptive bias sa gold, no? If nag-break below siya sa 2360, possible i-retest yung 2330 key level, no? So yun yung last week low, no? Kung tingnan natin, ni-retest niya. Ni-retest niya dito sa 2360. Nakapag-sell position tayo dyan. So tingnan naman natin yung DXY. So DXY, makita natin dito, na-anticipate natin continue bearish sentiment. So hindi siya nag-hold dito sa 104.5 key level. So invalid na tong analysis natin na break lower dahil nagkaroon ng shift of market sentiment, nagkaroon ng bullish move sa USD dahil sa fundamentals and market sentiment. So makita natin ni-retest yung 105 key level, oh. So ito yung na-anticipate natin, i-retest yung key level na to and pull back, no? I-reject yung level na to. Makita natin dito, ni-reject nga, and ito na yung price na yun. So yun yung analysis natin USD last week. So ano yung analysis natin for this week, no? Tingnan natin yung fundamentals economic data for this week, no? So Monday na yun, so bank holiday sa UK and sa US, no? So expect natin na lower volume and volatility dahil sarado yung bank. Tuesday, meron tayong consumer confidence sa USD, German CPI, gross domestic product sa US, initial jobless claims, and sa Friday naman meron tayo Eurozone CPI and PSE sa US and Chicago PMI. So wala masyadong key data for this week, no, except dito sa jobs data and sa gross domestic product GDP sa US. Tingnan ano analysis natin for this week. So gold, so makita natin dito. So ito yung analysis natin last week, no, dapat marunong tayong mag-adapt sa market, no? Dapat marunong tayong mag-adapt sa shifting market sentiment and fundamentals, no? Remove natin. So tingnan natin yung sa weekly time frame. So weekly time frame, makita natin nagkaroon ng strong bearish candle, no? So makita natin dito, itong bearish candle last week. So na-anticipate natin yung bullish move dito. So napag-buy tayo dyan, na-anticipate natin yung bullish move. Then nag-shift siya ng market sentiment dahil sa, lagyan natin, shift of market sentiment and fundamentals. So kaya nag-bearish move siya. So dapat alam mo yung dahilan kung bakit nag-move yung market, no? Bakit lumataas siya, bakit buwabagsak yung market. So dahil yan sa fundamentals, no? Dahil ayun yung foundation kung bakit gumagalaw yung market. So dapat alam natin yung impact ng mga economic data, yung pricing in concept, market sentiment, no?
So dito possible na mag-continue yung bearish move ko if mag-continue yung market sentiment last week na bullish sentiment sa USD. Possible na mag-pullback siya, then continue lower, no? Mag-close siya na bearish ulit. Or possible rin na mag-bearish move siya, mag-form ng lower wick, no? Then continue bullish move. So, if nag-form siya ng lower wick, no? Ito yung candle open, no? Possible na ganito. If nangyari itong lower wick na to, dun tayo magiging bullish sentiment. If nag-flip yung weekly candle, continue higher. Dahil nag-pullback siya sa previous key level eh. If hindi naman, possible na ito yung magiging upper wick, no? Sa taas. Magkakaroon ng bearish move. Yung bullish move dito, ito yung magiging upper wick. Katulad na nangyari last week, no? Nag-form siya ng upper wick and nag-continue yung bearish move. So, ayun yung possible scenario. Depende yan sa market sentiment and fundamentals, no? So, kaya kailangan natin mag-adapt sa fundamentals, no? Possible na mag-bullish move, then i-reject, and mag-close siya ng bearish. Possible na mag-bearish move, i-reject, and mag-continue siya ng bullish, no? So, ayun yung sa weekly. So, sa monthly, alam natin na 4 days na lang mag-closure na tong monthly candle natin. So, ano ba yung prediction natin or anticipation kung paano siya mag-close? So, yung maganda dito, mag-close siya na bullish, no? Para i-solidify yung bullish momentum sa gold market, no? Sa higher time frame. Gusto ko siya mag-close na ganito. If hindi naman nag-close siya na ganito, na malaking wick, so rejection yan sa key level, no? Makita natin na possible na mag-continue bearish sentiment sa gold or bullish sentiment sa USD sa higher time frame. So 4 days na lang mag-close na yung monthly candle. So take note natin yan. Makikita natin dito yung mga previous key level natin. So you see that yung mga key level dito. 2330 yung pinaka-major key level natin dito. Natin. Yan. If nag-hold yan, no? Possible na continue yung bullish move, no? And i-break above yung 2360, same sa 2380, no? If hindi naman, if nag-below siya sa 2330, possible i-retest yung 23, anong key level to? 2,300 key level. Possible na i-retest mo yan if hindi nag-hold yung key level. C-mark natin. Itong tatlong key level ititignan natin. So, ito yung main bias natin, bullish bias natin. If hindi naman, so magbe-break below siya dito. I-retest yung
previous low, no? And possible break below dito sa 2.3 na i-retest yung 2.380, no? So, bihin natin to. 2.380 level. 2.280 pala. Kung titignan natin sa economic data, yung major key level dito ay yung key event dito yung GDP and yung PMI, no? Unless meron tayong geopolitical tension na mag-cause ng bullish sentiment sa gold, no? If may geopolitical tension, no, bagong new conflict na possible na gold demand. So, yung analysis natin sa gold, so, yung pinaka-key level dito is yung 2,330 key level, no? So, if hindi mag-hold yan, possible na i-retest yung mga lower levels dito. Possible i-retest yung 2,280. If hindi naman, continue tayo sa bullish bias sa hard time frame, no? So, if mag-break above to 360, wait sa pullback, continue bullish move. So, dapat marunong tayo magbasa ng price action and market structure. The next way naman, so, ganun pa rin, no? Move lang natin to. Maging bullish lang tayo sa USD if below lang siya sa 105. Hindi pala. Maging bearish lang tayo sa USD kapag below siya sa 105. If above na siya sa key level na to, yun tayo magiging bullish sa USD. Pero, bearish sentiment pa din tayo sa DXY. If nag-break below dito, continue yung bearish momentum. Move lang natin itong previous analysis natin. So, same lang siya. So, kaya nagkaroon siya ng correction or pullback move dahil sa previous week fundamentals, no? Shape of market sentiment dahil sa hawkish FOMC kaya nagkaroon ng pullback. If mag-continue yung overall bearish momentum sa USD or yung bearish sentiment, nang possible na mag-pullback lang siya dito and continue i-retest yung low. So if hindi naman, break above this key level, no, para mag-bullish bias tayo. So for ayun yung analysis natin sa gold market. So tingnan natin yung mga previous analysis natin sa market sentiment, no. Last week, nung May 2024, based sa currency pips natin sa FX system, ito. So meron tayong USD, no, bullish sentiment, makita natin dito. Nag-plus 100 siya sa weekly time frame. So dahil yan sa hawkish FOMC and optimistic PMI. Sa pound naman, kaya siya nag-plus 288. Dahil sa higher inflation data, yung CPI data sa UK. And sa Japanese yen naman, continue yung bearish sentiment, no? 3 weeks na siya na bearish sentiment. Kaya negative. Kaya based dito, kung combine natin yung dalawang currency dito na bullish sentiment and bearish sentiment, yung magandang i-trade dyan yung pound Japanese yen. Dahil sa fundamentals, no? If nagkaroon ng pullback, maganda mag-buy dyan. Tignan natin dito sa natin. So last week sila natin sa group natin, sa group chat sila natin yan, yung analysis natin sa pound yen, no? If nag-pullback siya, nangyari siya nung previous week, nag-pullback siya. So dyan magandang mag-buy or break above sa pullback.
So yung mga buy position, no? Hindi ko na-catch yung trade na yan, no? Maganda mag-buy sana. Makita natin na bullish yung movement sa pound yen or sa lahat ng Japanese yen pairs, no? So yun analysis natin sa XY. Ito naman sa gold market. So tingnan natin sa FX system, no? Sa USD index to. Makita natin wala masyadong movement sa currency, no? Yung AUD at NCD lang nag-move dahil open yung bank nila. And sarado bank sa UK. And mamaya naman sarado yung bank sa US. So expect na low volume today. O kung titignan natin dito sa currency pips, wala masyadong movement. So pwede nyo gamit yung currency pips, no, para mag-form ng bias. So malaman mo agad yung market sentiment, no? Hindi mo na kailangan i-analyze yung 27 currency pairs, no? Para malaman yung sentiment sa market. Base pa lang dito, titignan mo na lang yung data sa currency pips para alam mo agad yung sentiment sa market, no? So ito makita natin sa USD index, may sell confirmation na makita natin nag-bearish move siya. So dito naman, hindi masyado nag-bearish move. And sell confirmation niyan. So makita natin dito sa gold, nag-bearish move siya, no? So ayan yung analysis natin for this week. So pwede nyo i-review yung mga analysis natin. Example, last week, no? So mga weekly fundamental analysis natin yung previous week. So pwede nyo rin panoorin yung trading for beginners. If baguhan pa lang kayo sa trading, aralin yung mga basics sa trading, no? And ito naman fundamental analysis using FX system, yung market sentiment natin. And yung mga buy signal, sell confirmation, signal or confirmation, no? So ito yung mga fundamental dito, last year pa to. Mga fundamentals natin dyan. So yun lang sa analysis natin.